Nananatili sa mga evacuation center may higit 1,000 nasunugan sa Makati City. 2 bata pong namatay sa sunog. Nakatutok si Jay Sabal. Nagngangalit apoy ang gumising sa mga taga-barangay Sembo at Guadalupe Nuevo sa Makati kaninang hating gabi. Kanya-kanya silang buhat ng mga gamit. Ano nga pinag-aalala nyo kanina? Anong masa sa isipan nyo? Siyempre po, yung bahay po namin, baka masunog, wala na kayong matitirhan. Yung po inaalala ko kanina eh. Yung nga po kanina, ito umiiyak na po, hindi ko malam kung anong gagawin ko eh. Maya-maya pa, biglang lumaki ang apoy at umabot sa general alarm ang sunog. Ang mga bumbero nga na nasa tuktok ng isang bahay, tila hinahabol ng apoy. Kung sisilipin nyo dun sa banda sa amin, makikita nyo talaga na ano siya, masyadong maano yung apoy, malaki. Pagkagising ano pong ginawa nyo agad? Oo, eto. Kung ano nang pinagagawa namin, siyempre, dala ng taranta namin. Ayon sa BFP Makati, isang lalaki ang sinasabing nagbantang susunugin ng lugar matapos unong may makaaway dito. Tinas namin to sa general alarm kasi takot nga kami sa lugar na ito. Pag nagkaroon ng sunog, madaling lumaki considering ng mga light materials. Kinaumagahan, na-recover ng Soko ang labi ng 6 na taong gulang na si Rosalyn Ariola na naipit sa gumuhong kisame at sahig mula sa second floor ng inuupahang bahay. Sa first floor naman, nakuha ang kapatid niyang si Robert, 4 na taong gulang. Hindi ko po alam kung paano nangyari. Hindi na sumabay yan. Sa aming banda yan. Tingin ko, kapiling ko baka anak ko ngayon. Salamat po sila. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ng BFP ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala. Ang ilan sa mahigit 1,000 na apektuhan ng sunog, sa tabing ilog muna raw mananatili kahit may 3 evacuation center para sa kanila. Meron ding bumalik na sa mga nasunog nilang bahay at nagbabaka sakaling may maisasalba pang gamit. Jay Sabale, nakatutok, 24 oras.